self, no? Okay. Wala tayong ibang gagawin talaga para gumaling ka talaga is mag-practice ka, no? Kahit ako, no? Kating-kating ako minsan maglaro mag-ML eh. Pero minsan kailangan ano mo siya, ano tawag doon, pipigilan mo siya, no? Parang gusto mo dito, no? Full charge na pa naman, hindi pa pala. Masarap mag-ML lalo ngayon, walang pasok, tapos full charge yung cellphone mo, di ba? Tapos wala ka namang kachat na pang jowa mo, di ba? Gusto mo mag-ML, galit na galit ka, di ba? So, ganun. Babawasan mo yung element, tapos magpa-practice ka mag-solve. Ganun lang siya, no? Ganun lang gagawin natin sa Rapako, di ba? Wala eh. Wala na ka-chat. Ganun lang. Radius mo 7. Ngayon, find the area of a sector of a circle with radius of 7 cm and central angle 90. Makakahawain to. Ganun ba? Okay, so ito siya is 90 yan kasi 90 central angle mo. Ngayon, alam naman natin yung buong circle natin, 'di ba? 90 yan. Kaya nagiging 360, 'di ba? 360 degrees yan. So kunin muna natin yung area ng buong circle. Ano ba yung area ng buong circle? Pi r square. Yung r mo 7. Pi tapos 7 square magiging 49 pi. Okay? Ngayon, gagawin mo, yung ibig sabihin kasi ng 90 degrees, ibig sabihin, kung yung 360 is equal to isang buong circle, yung 90 degrees is parang 1/4. No? Parang ito, i-divide ko sa 4, kaya naging, dito, i-divide ko to sa 4, kaya siya naging 90. Siyempre, yung 1 ko, i-divide ko sa 4, kaya naging 1/4. Nagets ba? Okay, ganun lang siya, no? So, 1/4 lang siya. Kaya, kasi hindi buo. No, ito lang siya. Isang hati lang siya dito. So, ang gagawin mo, itong 49 pi na yan, pag sinabi mo palang sector, no? Yun nga, yung sinasabi ko nung nakaraan, no, ibig sabihin ng sector. Di ba, merong sector ng agrikultura, sector ng enerhiya, sector ng iba yun, hindi yun ito. Iba siya. Sector, ibig sabihin ito siya, isang hati ng circle. But hindi po 90. O pag hindi 90, ganito gagawin. O mamaya, ipaliwanag ko lang muna ito, no? Babalikan ko yan. So, ang gagawin mo, i-divide mo lang siya sa 4. No? So, mangyayari dyan, nagiging 49 pi over 4 siya. No? Yan, very good. Sir, cute ma'am or cutie patutsi pro max. No, ganyan yung gagawin. Okay? So, very good. Okay? So, yung 49 pi, solve muna natin. Tapos, divide sa 4. So, 3.14 times 49 basics namin. Madali lang kasi ito eh. No? Pero kung ganun man, very good na. 2, 1. Ito na naman ako mamamali niyan. 27, 28, 6, 1, 4, 5, 12. Giging 6, 8. Ito ba yung kanina? Oo nga, no? Nasolve ko na to eh. Ayan siya. 1.5386. Ngayon, i-divide ko naman yan sa 4. Oo nga, yan yung kanina. Yung namali nga ako dyan kanina. Diba? Minsan nakakaya din eh. Pag namamali ka dito, no? Kahit minsan na ano ko dito eh. Kailangan perfecto ako dito, no? Joke lang, no? Hindi ko kailangan maging perfecto dito kasi nagpapaturo nga ako eh. Ganun na pagtuturo, no? Kailangan natututo ka din sa mga tinuturuan mo. Actually, sa teaching, no, sa assessment, ang pagtuturo is ano yan siya, ang tawag doon, two-way, no? Nagtuturo ka sa student, tinuturuan ka din.
Dami pa na, kaya nga, no, di ba, alala mo naman, di ba, mga yan, nasimulan na naman ako kanina eh, di ba, alam mo na, na ano na naman tayo, no? 32, 1, 8, kakasimba ko lang pa naman, bait ko nga ngayon eh. No? Hindi ako gano'n nag-block ngayon. Isa pa lang yung na-block natin ngayon. Ilan yan? Wala talaga sa pag mo multiply. 5. Ayan. 38.465. Okay? Yan. Meron din tayo dyan sa YT natin na yun lang division. Meron. No? Nag-statistics na bakit? Hindi pa. Teka lang, alalahanin ko nga. Ilalagyan ko lang sa note ko yun ha. Wait lang. Baka makalimutan ko. Bukas. Wait lang ha. Basta sagot natin dito ito. Teka lang, may sasagot ako dito eh. Wait lang ha. Inonote ko lang mamaya makalimutan ko. Bukas is ano, mamaya pala. Wait lang, magnonote lang ako. Sasagutin ko yung sagot yung tanong kanina ni ma'am. Ano yun? Ano mamaya? Ano topic? Random ano yun? Trigo. Sunod is sa Tuesday random upcut. Hanap ako niyan. 20 items na siguro. Upcut, ba't upcut? Ala, upcut. Ayan. No, so try ko mamaya, no. Tapos so, Tuesday upcut, no. Hanap lang ako, onti lang siguro. May nakita ko nun eh. Pwede din round up mo sir to 154 para mas oo nga no. So okay yun measure. Mas madali siya no. Measure of central tendency. Tinuturo ko yun sa ano sa BRC. Okay? Pa-IG rate. Hindi talaga IG rate. Okay, so ito tayo. Sabi ni ma'am kanina, paano pag hindi 90? Ganito gagawin mo. Ano nakuha natin na ano kanina? 49 pi. So ang gagawin mo lang dyan, kunyari kasi dito, tinan mo, ginawa natin dyan 90 tas over 360 kaya naging ito, pag sinilowest term mo yan, naging 1/4. Ayun yung minultiply natin. Ay. AD, lalaki. Oh, yeah, pwede. Ay, hindi naman, AD. Okay? So, ngayon, kung hindi sa kunyari, 352 or 117, gagawin mo lang 117 over 360. Okay? Ganyan lang siya. So, ganyan siya, no? I-over mo lang. Very good. Ay! Ito pala. Sabayan si, kanina, nagtanong. Ayan. Sir Adi, no? Next. Last 2 na lang. Konti na lang. No? Last 3 items na lang, no? Thank you sa mga nag-send. 50k likes na tayo ngayon. Wow. Sir Yui, thank you po sa heart me. Thank you po, no? Sa nanonood po sa atin 250, no? Pasensya na kayo, medyo inabot tayo ng alas 3. Okay? What is the area? Okay, C. Sir Boring, Sir or Ma'am Boring, thank you po, no? Awesome. Thank you po, no? Mga nag-send natin ng gifts, no? Mga nagtatap, no? Kahit alas 3 na halos, 250 pa rin nanonood. Pasensya na kayo, napuyat kayo ngayong araw, no? Unti na lang. Last 3 items na lang. Anong ginagawa natin na pinaka-shortcut dito? Sa akin ganito lang eh. Susulat ko yung mga points. No, 3. Ay, sorry. Yan, thank you. Ano si? Ang boring na. Tapos, lalagay ko dito 1. Lalagay ko dito 5, 7, 1. Tapos 6, 3, tas 1. No? Tapos, sulat mo ulit sila dito ulit. 2, 5, 6. Yes, ganun siya. 3, 7, 3. Ngayon, gaganyanin mo yan. Ang ano dyan is 1/2. Tapos, ano yung shoelace? Hindi ko alam yung shoelace. Nakalimutan ko na eh. Ito lang ginagawa ko dyan pagka walang calcu. Pag calcu kasi madali ito. No? Hindi ko alam yung isang formula. Ano ba formula niyan? Ginto yan eh, di ba? Ito.
Multiply mo yan. 2 times 7 magiging 14. Tapos, ito, shoelace, di na kailangan. Heron's formula. Hindi, try natin mamaya i-drawing. Pag hindi na kailangan yung 1, paano yun? Wala tong 1. Sila lang, dalito lang. Hindi na din po i-graph na lang. Yes, pwede rin siya i-graph. Testing natin mamaya yung graph after nito. Paano yun? Hindi ko alam yung shoelace eh. Ganito kasi sa amin ginagawa yan. Tapos yan sila. Ngayon, horizontal matrices down minus. Oh, ganun. Ito nga yun eh. No? So, magiging plus 18. Ito naman, 15. Hindi ko alam yung shoelace. Okay. Tapos, silang lahat, ima-minus naman natin sa pagganun. No? Ilan yan? 42. Ito naman, 6. Ito naman, 15. Ganyan ba yun? Hindi ko sure eh. Pag pinag-add mo to, ilan yan? 32, magiging 47 ba yan? Ito naman, ilan? 48, 63. Tapos, absolute value naman yan, kaya negative okay lang. So, 63 minus 47, ilan yan? 16. No? 16. Tapos, magiging 8. Letter C sagot. Down minus. Yan. So, pag shoelace, 2 rows pag shoelace. Pero mas bet ko rin yung drawing lang na Cartesian, lalo na horizontal naman ang base. Ayan, sige, gagawin natin yung Pao. Okay. Ito, tawag dito, hindi ko alam kung tawag din dito. Basta, ito yung paano po naging 8, no? Ang gagawin natin dyan, ganito. No? Sa mga hindi nakakaalam nito, Kramers ba to? Hindi ko alam eh. Itong 1 kasi na to, pang ano siya, pang balance, pang balance, determinants. Very good na determinants yung tawag dito. Kukunin natin yung determinants. Ito yun, no? So, ang gagawin mo, sulat mo yung mga, ayan, sulat mo sila. Yung mga point, ayan, point. Sila yan. Lalagyan mo rito ng 1. Tapos, isusulat mo sila ulit dito. No? Ngayon, ang ano dyan is, pag determinants sa pagkuha niyan, ito, i-multiply mo yan yung mga pababa na yan. Ano ba yung mga nandiyan sa baba na yan? 2, 7. Kaya tas 1, magiging 14. Ito naman, 3, 1, 6. Multiply mo yon 18. Ito, 15. Dito naman, pag ganyan, lahat ng pababang yan pala, no? Ulit, pababa na yan, magkakasama sila, no? Add mo silang 3. Ngayon, ima-minus mo naman yung mga paakyat. Ito yung mga pataas na yan. Ilan yan? 42. Ito kasama niya. 6. Sila yon. Tapos ito, 15. No, so sila yan. Ngayon, ima-minus mo ngayon yan sila. No, add mo sila. Add mo. Minus dito sa to. Itong nasa taas na to, 47. Itong nasa baba, 63. Okay lang na magkakakuha ka ng negative kasi ito, absolute value yan. Kung sabihin ng absolute value, laging positive yan, no? Ngayon, minus na natin. 63 minus 47, 16 yon, no? So, ngayon, 16, ayusin natin dito. No? Kung anong makukuha mo sa loob, kunyari, nakuha mo na yan, 16 yung loob. Absolute value, di ba? Negative yung nakuha natin, negative 16. I-multiply mo sa 1/2. Formula yan, no? So, magiging 16 times 1/2. So, magiging 8. Yun na yun. No, bakit naka-absolute value? Kasi wala namang negative na area. Okay, ngayon, ano yung sinasabi naman nila na drawing? No?
So, ang drawing, ganito yon, no? Burahin ko na? O, gusto nyong i-print screen? Pwede naman. Ako naman gumawa niyan eh. Okay? So, okay na? SD na? Okay. Pag drawing naman, ito naman yung isang rule. Ako, ginagamit ko to pag bigla kong nakita na, okay, yung mga points pala na yan, ano pala siya, may parallel or parang naka-horizontal nga, sabi, horizontal ba sabi niya sa ito? Kapag, yan, may ang layo na naturo. No? So, ito siya, ang gagawin mo is, drawing mo ngayon. Ngayon, bakit ganyan yung drawing mo, sir? Bakit medyo onti yun dito, tapos dito malaki? Kasi, i-observe mo muna yung mga points mo. Kung makikita mo naman, ito, nasa quadrant 1 yan kasi positive, positive. Ito, quadrant 1, positive, positive. Ito rin, quadrant 1. Ngayon, dahil maliliit lang naman yung number, pwede mo na siyang i-graph. Okay, sulat mo ngayon dyan. 2, 3. Ano yung 2, 3? 2, 3. Ito yun siya. 2, ibig sabihin yung x mo 2, 3 yung y mo. So, 2, 3. Okay, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ito 5, tas yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pa, 7. Tapos, connect mo lang siya. Ito na siya. 5, 7. Ngayon, ito 6, 3. Saan yung 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ito 3. Yan. So, makikita mo naman dito, no? Ito siya ay 6, 3. Okay? Ay! Magkaiba! Mali! Magkaiba pala yung number 6 pala. Ano to? Ang layo kasi na drawing. Ulit. Mali. Ba't 5? Ito 1, 2... Di ka marunong magbilang, sir? Ba yan? Kakainis. 3, onti na lang. Alas 3 pala tayo matatapos ngayon. No, 1, 2, 3, 4, 5. Dito lang pala. Ano yun? 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito. Ito pala. Tapos dito naman, 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, yun. Yan, nice one. Yan, 5, 7. Ano ba? Hindi ka marunong magbilang. Yan ang weakness ko yung magbilang. Okay, so, ayan. Connect na natin. Ngayon, alam mo itong base, no? Alam mo sukatin yung base kasi yan pareho silang 3 yung haba nila. Pantay sila na horizontal. Umantras ang takay. Medyo sleepy na. Tapos ito naman yung height mo. Height mo naman yung kulang. No? Galing ka rito sa 3, papunta ng 7, so 4 yan. Ito naman, mula ka sa 2, papunta sa 6, magiging 4. No? So, parang 4 times 4. Eh, di ba yung ano natin is base times height over 2. Divide mo sa 2, magiging 8. No? Kasi 16 over 2. Okay? So, yun yung dalawang paraan pag meron kang given na 3 points. No? Kung sa engineering ito, bonus lang yan kasi i-input mo lang sa calcu yan eh. No, sa mga nag-review sa engineering. No? Marami kang choice kasi, 3. Siyempre, kakalki yung isa, ito yung isa yung drawing. Yung isa naman is yung I think naman, no, Ma'am V, no? Ma'am or Sir V, okay? What if hindi B? Ano sabi? What hindi yes, pantay base, no? Pag hindi pantay base, gagamitin mo yung isa. Ito, no, ay nga pala, no, kailangan pala natin linawin yun, no? Kung kailan natin ginagamit ito. Ang default ko kasi dito, yung kanina, yung akin, yung Kramers ba yung tawag doon? Eh, yun yung default ko dito eh. No? So, kailan mo to ginagamit? Eh, yun nga, pag pantay yung dito mo, o kaya pantay yung dito mo. No? Mahaba po pala formula. May certain cases lang ito, tong graph. No, may certain cases lang.
Hindi kagaya dito sa Kramers or yung shoelace. Hindi ako marunong kasi mag-shoelace na, hindi ko alam yun. Pag-aralan ko na lang sa susunod na. Paano naging 4? Ah, okay. Sorry. Mula dito, tinan mo, mula dito sa 2-3. Yung point natin dito is 2-3. Tapos, mula dito is 6-3. Eh, di ba pantay silang Y? Pantay yan eh. Pantay na Y, di ba? Pantay na Y. So, pag pantay na Y yan, itong 3 tsaka 3 pareho, di ba? So, ikaw, tanong natin, mula sa 2 papunta sa 6, ilan yung distance nun? 4. Okay, ngayon, kukunin mo naman yung height. No, yung Y naman yung titingnan mo dito. Mula dito sa 3, papunta sa papunta sa 7, 4 din yun. So, ito na yung height mo. Kahit hindi pantay itong si 6 tsaka si 3, kasi perpendicular yung kailangan naman natin dito. No? Maging height niya yan. Hindi, ang unang rule mo dyan, kailangan pantay itong dito mo. Kaya kung sakaling hindi pantay, tas wala kang makita. Yes, araw-araw tayo nagla-live na. Ngayon, kung wala kang makita na parang magsasatisfy dito sa mga, yung para mo siyang magiging base time site, gagamitin mo nga tong Kramer. Kaya nga sinasabi natin, case-to-case basis yung graph. Kaya yung default mo dyan, Kramer. No? Doug Kramer. Or, ano ba yung isa? Jessica Kramer. Tim Kramer. Di ba? Pero sir, yung Kramer po, kahit po may negative magagamit mo. Yes. Tama ba? Yes, magagamit mo siya. Kunyari dun sa natin, magagamit mo yun. Kung may mamaminus, ibig sabihin ng bababa eh. No? Kunyari, yung nasa, okay yun, okay lang yun. Kahit may negative na point, kunyari meron dito, kunyari yung isang mong point is negative 5, negative 3. Ilalagay mo yan negative. Yung negative ilalagay mo. Kasi sa dulot-dulo naman yan, iaano mo siya, ano tawag doon? Ito. Yung tawag dito. Absolute value. Mawala na, no? 9 or, basta pili lang kayo, 9, 10, 11, or 12 na. Tapusin na natin 2 items na lang, please, no? Kunti na lang. Parallelogram, if adjustment side na tuloy. Adjacent sides are 8, 15. Included is 69. Pero yung Kramer po, kahit may negative yes! Kahit negative magagamit, no? Wala na sa kape. Ito, ang lamig na kasi nung ano ko eh. Ito, tsaka na ako ngayon. Pag malamig na yung tsaka, wala na, no? Parang umiinom ng ano ba yun? Okay? Ano sagot? Dito sa parallelogram. Drawing ko na, no? Para mabilis. Okay? Sabi dito, in a parallelogram, if adjacent side are 8 and 15, adjacent side, length times width, hindi siya length times width eh, base times height siya, and the included angle is 60, find its area. Ngayon, eto, hindi mo to i-multiply. Hindi mo i-multiply yan. Mamamali ka dyan. Kunyari, 8 times 15. Mali yan. Hindi niya yung area. Gagawin mo kasi, height dapat. Ito yun. Iba yung 8 sa height. No, ito siya. No? Okay. Magiging perpendicular yan. Okay. Ngayon, ang mangyayari dito, ito magiging 30. No? Around 102. Ganyan yung sagot natin. So, itong kaharap ng 30, pagka kinat natin yan, ito magiging 60, ito magiging 30, no? So, itong 8 na to, yung kaharap ng 30 is magiging kalahati niya. Base yun sa 30, 60, 90 na triangle. Okay. Ngayon, shortcut na lang natin, no? Para, na. Tapos, 8, 4. Tapos ito naman, para makuha mo tong side na to, yung kaharap ng 60, yung kaharap ng 30 na side, which is 4, i-multiply mo lang sa square root of 3. No? So, ang magiging height mo is Magiging height mo na is 4 square root of 3.
no? 4 square root of 3 yung height mo. Okay? Ngayon, ito na yung height mo. Meron ka ng, ano yung base mo? Ito yung base mo, 15. No? 15. Ano yung height mo? 4 square root of 3. Multiply mo, maging 60 square root of 3. Ngayon, ano ba yung square root of 3? Paano natin mini-memorize tong square root of 3? Ano yung equivalent nito, Sir Pao, na ano? Yung parang sakto lang. Anong 1.7? So, kunyari, 60. Tingnan ko nga dito sa calcu ko para yung exactong value, no? Square root of 3. 1.73. 2.89 kasi yung square. Yan siya. So, 660 siya. Ito, 1.73. Gamitin na lang natin 1.73, no? So, 60 plus para pala ko 3 o'clock matatapos. Hindi pala. Ang dami ko kasing kwento eh, no? Dahil dapat pala 15 items na nilagay natin, no? No, 1.73 times 60. Multiply mo 0, 0, 0, 8, 1, 3, 4, 100. Oh, very good, no? 3, 0. Ganyan. Something like that. So, letter C. Okay? So, yun siya, no? And, ganun lang yung pagkuha na. Last na lang. What is the length of a chord if the radius 10 and distance from the center? O, kanina to, no? Sagutan nyo muna. 5 lang magsagot. Sagutan na natin. Pero drawing ko na, no? Drawing natin. Drawing. 0, circle. Ayan siya. Dapat wala siyang laman sa loob para madali masulatan. Ayan. Pause sa last. Sige. Ito siya. Madali lang siya, no? Pero utak. Ayan. Ay, sorry. Ayan na. Hindi pa rin nanonood. Bakit kayo ba't alas 3 gising pa kayo? Ba't kaya nga tulog alas 5 pasok? Tanong ko lang, bakit gising pa kayo? Walang pasok? Ay, yung 173, kinuha ko sa calculator yun. Late ka kasi sa akin tuloy sisi. Naback to yung mga sarpada na. No? Sorry. Hindi. Akala ko dahil, nagre-relapse, no? Hindi tama yun para yung mga nagre-relapse, kailangan exam, no? Yung mga kasi, di ba? Kasi, alam niyo minsan, nakapakwento pa tuloy ako. Minsan kasi, nanonood ako ng mga ibang sa TikTok, di ba? Ganun naman kasi talaga ako bago pa akong magla-live dito, no? Thank you naman, Ma'am Seiki, Ma'am or Seiki, no? Thank you po, no? Kasi minsan, di ba, after na mag-live, nanonood din ako ng mga kapwa ko nagla-live, eh. Minsan nakikita niya ka dyan, nagko-comment ako doon, no? Huwag yun na lang ako sawayan, ha? May pagkata ko, Sir Galio Ogtor, yan. Very good, no? So, sagutan na natin. Ganito, nasagutan na natin to kanina. Sa mga hindi umabot kanina, thank you po, Boring, Ma'am or Sir Boring, no? Thank you po sa bagay. Gagawin mo, pag may chord, automatic, ganito na lang i-drawing mo. Kasi ako dati, tinatanong ko, bakit ganyan, alam nyo agad yung ginagawang ganyan? Kasi, nabasa na namin to dati. No, ganun lang yung technique. Kasi nga, ang math, praktisan to. No, kunyari ngayon, nanonood kayo palagi dito sa live ko. Katagalan yan, magiging kayo na ako, no? Parang makukuha niyo yung technique ko, di ba? Ganun yun eh. Which is sa akin okay yun, no? Ibig sabihin kasi nun, kunyari, gumaling kayo, no? Makakuha yung mga technique sa akin, nakuha nyo lahat yung technique ko. Ano gagawin nyo dun? Matututunan nyo, gagamitin nyo, magtuturo kayo. Di ba? Panalo ko dun eh. No? Gusto kasi magturo. No? Okay? Ayun yung gift ko, kaya ayun yung ibinibigay natin. Kasi hindi ko naman kayang ibigay yung wala sa akin, ano? Ayun lang yung meron tayo, yung galing sa math, no? So, bigyan na natin. Libre, no? So, what is the length of the chord in a circle
Ibasa, yes, very good. No? Ganun mga teacher, no? Yung binabasa. So, chord mo, ito siya. Ito yung chord mo, no? Si chord, wala siyang pangalan. Wala siyang pangalan. Usually, may chord yan. Minsan pinapangalan nila yan. A, B, ganyan. Minsan, seryo turo dyan, P6. Gusto ko nga matuto pa niyan eh. Alam mo dati, gusto ko matuto niyan. Kaso nga lang, hirap kasi niya talaga eh. Hindi kasi ako mahilig sa science eh. Nasira yung science ko nung elementary, kaya hanggang kahit may P6. Hirap yan, Sir Pao, no? Yung mga formula, no, tama yan. Hirap yan sa P6. Tsaka yung concept kasi, asan si Sir Jan? Asan si Sir Jan? Asan si Aral? No? Wala eh. Hindi ko siya. Gusto ko talaga aralin yung P6. Dati pa. No? So, ito na siya. Ito yung chord mo. Ilan? 10. Ah? What is the length of a chord? In a circle, in a distance is 6. So, dito, ganito yun siya. Ngayon, nawawala naman pala. Sorry. Ito, tapusin na natin. No? Last item na. Ito pala yung drawing niya. Yung default na drawing niya. Ito, distance from the center is 6. No? Ito na siya. Okay, ganyan yung default na drawing niyan, no? Walang nakalagay na AB dyan, no? Wala. Okay? So, nilagyan ko lang kasi ganyan nga yung lagi lumalabas, no? So, 6. Tapos, radius mo, 10. O, alam mo na yan kung anong sukat nito. Ito pa lang yung makukuha mo dyan. Anong sukat niyan? Alam mo na agad dyan. Kompleto mo na yun, eh. Diba? 6, 8, and 10. O, alam mo, diba? Dapat na 8. Alam mo na 8 eh, kasi kabisado mo yung Pythagorean triples. Diba? Kasi nga kabisado mo siya eh. Ito 90 degrees oh. Oh, 90 degrees. So 8 siya. Okay, pero mali yung 8. Kasi dalawa yan siya eh. Ito yung buong chord mo. No? Dalawa yung chord mo. Dalawa ay minahati sa gitna. So 16. No, 16 yung sagot diyan. Huwag niyo kalimutan yung, ito yung problem. Pag ganyan, na-encounter niyo yan. Pang MTOP kasi yan eh. Yan lang ito. Paano ma-apply yung Pythagorean theorem? Ito siya. Di ba meron nga tayong, yung lagi yung sinasabi, Pythagorean triple na yan. Pythagorean triple. No? Meron tayong tinatawag na primitive. Sasaksa tayo sa triple. Yes, totoo yan, no? Kahit nasa Siberia ako, lagi tinuturo yan. Nagkakaroon ako ng emphasis dito sa topic na to pag nasa review center ako. Bakit? Kasi nga yung let, gumagamit niyan, hina-hijack din nila yung tanong na yan. No? Kumbaga, alam ko na yung tawag doon. Yung ginamit na term is post-jacking ba yun? So dito, test-jacking naman to. No? So, lagi mo yan siya. Edi 3, 4. Edi nakita mo, 6, 10. Kung kabisado mo yung 6, 8, 10, alam mo agad na nawawala dyan 8. No, so magiging 16. No, thank you mo. Cheesy spaghetti. Sarap naman ng cheesy spaghetti. Parang gusto ko talaga mag-spaghetti buko. Ayan. Si mama. It's a wrap. No? So, ayun na siya. Ganun na lang ha. Okay na yun? Para matulog na tayo. Yes. Saan lang ginagamit yung Pythagorean triple? Sa sa right triangle. Oh. Okay? So, yung attention span niya nawawala. Nawawala. Basta yun siya ha. Ayun na lang siya. Susunod na lang tayo bawi. Antok na si sir. Okay, sa mga bago dito, no, meron pang 300 na nanonood. No? Sir Tokwa, mamaya po ba? Yes, gabi ulit, no? Okay. Sir Tokwa. Okay. YT, nandito na. When ka next live? Live tayo. After ng compre ko, 7 PM yung start ng compre ko, sabihin natin matatapos ako niyan mga 10 PM. Mga 10:30. Expect nyo na lang 10:30 ha. Ganon. Compre ko 4 hours nga yan dapat Tawaran ko na lang ng 3 hours. Ayun, sana masagutan ko. Mabinigyan naman ako ng enough time siguro dyan. Basta yan ha, compre ko yan. Akin yan, compre. Hindi yan yung live, compre ko yan. 7 to 10. Ha? And then 10:30 tayo, ha? Mamayang gabi. Na. Ayun, maraming salamat no. And sa mga bas-bas ninyo, yan, pumasa kayo, wala ning lasang na yung bas kanina. No? Thank you everyone. See you tomorrow. See you mamayang gabi. Yan, thank you. Sana pumasa kayo. Thank you sa pagdadasal na. God bless everyone. Thank you. See you tomorrow, ha?
Sir Pao, thank you. At sino pa man nandyan na regular class natin, ha? Thank you, everyone. Parang namumula yung mata ko. Parang yung buhok ko ngayon nakabagsak. Madali kasi ako mag-live, eh. Good luck, everyone. See you. Pumasa sana kayong lahat sa mga exam. No? And yung mga PMA, alam nyo na. Size 9. Tartok pa. Okay? Thank you, guys. See you tomorrow.